So ito na nga mga kapatid, ang pinakamainit na issue ngayon. Nako, masusunog talaga dito si Kibuloy mga kababayan. I tell you mga kapatid, masusunog talaga si Kibuloy dito. So ito na nga yung pinag-uusapan ngayon. Kasi nga mga kapatid, meron pong isang rapper, no, isang kilalang rapper na si Omar Baliw ang nagrereklamo mga kababayan, no? Kasi nga ninakaw po mga kababayan ni Kibuloy. Take note mga kapatid ninakaw po nila Kibuloy mga kababayan yung kanyang kanta at ginamit pa mga kapatid, ito pa yung mas worst dito, ninakaw yung kanta at ginamit sa kanilang proclamation rally noong nakaraang February 11. Ngayon mga kababayan, nagrereklamo po itong artist at sabi nga ng artist mga kapatid, hindi pa man nakaupo, nagsisimula na dang magnakaw itong si Pastor Apollo Kibuloy na kilalang appointed son of God. Anyway guys, One Talk PH nga pala, no, para sa panibagong update. So ayon nga dito sa balita mga kababayan ng News 5, no, ay may caption to mga kapatid, di pa nakaupo, nagnanakaw na kaagad. So ito na yung content. Ginamit ng wala o manong pahintulot ang kantang KNB ni Omar Manzano na kilala rin bilang si Omar Baliw sa proclamation rally. Take note mga kapatid, proclamation rally ni senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy noong February 11 ayon sa Facebook post ng rapper. So mga kapatid, dito ako medyo nagtataka, no? Kasi nga itong sila Kibuloy, no, kasama itong grupo ni Digong ay kiniklaim nila na ito daw administrasyon ni Marcos ay punong-puno ng korupsyon, puro pagnanakaw daw ang ginagawa, no? Sobrang lala daw ng pagnanakaw na ginagawa ng administrasyong Marcos. Tapos mga kababayan, itong si Kibuloy, no, wala pang kasiguraduhan mga kapatid kung makakakuha siya ng pwesto dyan sa Senado, no? Proclamation rally pa lang, nagsisimula na rin magnakaw. Eroin mo yan, bintang ng bintang kayo sa administrasyon ni Marcos na di umano'y magnanakaw, kayo din pala, no? At ang malupit pa dito, wala pa nga kayong posisyon, no? Hindi pa nga sigurado ang inyong posisyon dyan sa Senado, nagnanakaw na rin kayo. Diba? Asan ang hustisya dito mga kababayan? Diba? Ang galing-galing yung magsabi kay Marcos na magnanakaw ka, no, corrupt ka, tapos kayo, no, proclamation rally pa lang, nagsisimula na kayong magnakaw, no, pretending to be somebody kayo na malinis di o mano ang pagkatao, pero dito mga kapatid, lantaran po mga kababayan ang ginagawang pagnanakaw. Diba? Kaya itong rapper na ito mga kababayan na si Omar Baliw ay nilinaw nga niya mga kapatid. Nilinaw niya, wala akong koneksyon sa grupo nila Kibuloy, no, na kung saan ginamit yung aking kanta sa kanilang proclamation rally. Ito yung sinabi ni Omar Baliw dito mga kapatid, no? Di pa nakaupo, nagnakaw na agad. Wala kaming kinalaman dito, no? Pwede ba to ipabarangay? Sabi ni Omar Baliw dito. Ngayon mga kababayan, nagigets ko ang point ng rapper. Kasi syempre mga kapatid, kailangan niya po talagang linawin, no, sa publiko na hindi siya konektado dyan kila Kibuloy. Kasi mamaya niyan mga kababayan, isipin ng mga ibang mga kababayan natin na ikaw pala konektado ka pala sa isang convicted criminal na pastor, no? Pinapagamit mo yung kanta mo, kaisa ka pala sa kanilang mga layunin. Kaya mga kapatid, itong si Omar Baliw nag-react talaga at nilinaw sa publiko, no, na hindi ako kasama diyan, hindi kami kasama diyan, yung grupo namin ay walang kinalaman diyan sa movement na ginagawa nila Kibuloy, no? At sabi niya dito kung pwede ba daw ipabarangay. Alam niyo mga kababayan, may malaking impact ito, no, kung hindi niya nilinaw 'to mga kapatid. May malaking impact kasi ito sa kanyang personalidad mga kababayan, sa kanyang career, 'di ba? Kasi nga mga kapatid, hindi natin alam, no, yung mga fans ni Omar Baliw ayaw pala kila Kibuloy, 'di ba? Tapos marinig nila kanta ni Omar Baliw ginamit ng grupo nila Kibuloy. Kaya tama, no, tama yung kanyang ginawa na inamin niya
no, na wala siyang connection or hindi sila konektado dito sa grupo nila Kibuloy. Ngayon mga kababayan, dito naman tayo sa grupo ni Kibuloy. Alam niyo mga kapatid kung anong masaklap dito? Itong grupo nila Kibuloy mga kababayan, no, or itong grupo nila Duterte, halos abogado sila lahat dyan. No, maraming abogado dyan mga kapatid nakasali po sa kanilang grupo. Pero ni isa mga kababayan, ano, actually si Kibuloy may law school pa to eh. No, at isa nga sa kanyang tawag dito, parang president yata ng kanyang law school is itong si Attorney Torion, 'di ba? Pero mga kapatid, sa kabila ng marami silang kasamang abogado, wala man lang ni isa mga kababayan ang nakapagsabi sa kanila na, "Oy, wag niyong gamitin muna yung kanta na yan dahil against po yan sa batas. May batas tayo." 'Di ba? Wala man lang ni isa sa kanilang mga kababayan ang nakapagbigay ng advice, no, dito sa kanilang organizer na magdahan-dahan kayo sa paggamit ng kanta, ha? Kasi kailangan natin mag-secure ng permit sa mismong mga may-ari ng kanta bago nyo yan gamitin sa mga proclamation rally or bago yung gamitin yan sa jingle ni Pastor Apollo Kibuloy. Walang ganun mga kapatid. 'Di ba? Dito pa lang mga kababayan, makikita na natin na puro lang hanggang salita lang sila na malinis di umano yung kanilang pagkatao, pero sila mismo mga kababayan, no, wala po silang kinikilalang batas, no. Gagamitin nila kung sino yung gusto nilang gagamitin, kukunin nila kung ano yung gusto nilang kunin para sa kanilang pansariling interes. After that mga kapatid, wala na silang pakialam. 'Di ba? Ayon pa nga dito sa balita mga kapatid, wala pa daw response, no? Wala pa daw response ang grupo nila Kibuloy. Ngayon, kung sakali man, no, kung sakali man makipag-areglo itong grupo ni Kibuloy mga kapatid, dito sa artist at bayaran nila yung artist para lang manahimik, mga kababayan, hindi na po nila pwedeng baguhin ang katotohanan, no, na nagnakaw po sila. 'Di ba? Wala pa man sila sa posisyon, hindi pa naman sigurado na may magiging upuan si Kibuloy sa Senado, nagnakaw na po sila mga kapatid. 'Di ba? Malinaw 'to, nasa balita mga kababayan. 'Di ba? Kahit anong propaganda pa nila yung gawin nila diyan mga kapatid, no, hindi na po nila mababago ang katotohanan na nagnakaw po si Pastor Apollo Kibuloy para lang sa kanyang pansariling interes. Ay nako, ito yung masaklap sa kanila talaga mga kapatid. Ang galing-galing nilang magbato, no? Ang galing-galing nilang mamuna ng ibang tao at magbintang ng kung ano-ano. Tapos sila pala mismo mga kababayan, ganon din. 'Di ba? Magnanakaw din pala. Maliit man yan o malaki mga kapatid, parehas lang yan. Pag nanakaw pa rin yan mga kababayan, wala pong pinagkaiba yan mga kapatid. Tandaan nyo po yan. So ngayon, ay nako. Ngayon mga kababayan, maniniwala pa ba kayo? Kayo mga DDS, maniniwala pa ba kayo sa inyong pastor? Hindi nyo pwedeng sabihin na, ay, napakaliit na bagay na yung ginagawa nyong issue. Hindi yan. No? Tandaan nyo na ang tinatakbuhan ni Kibuloy ay pagiging senador, no? Pagiging mambabatas. Paano siya magiging mambabatas kung siya mismo ay lumalabag sa batas? Make sense? 'Di ba? 'Di ba? Anyway guys, no, gusto ko lang talaga mga asar eh. Anyway guys, no, kayo, ano masasabi niyo mga kapatid? Sa mga DD shit dyan, pasensya na kayo. Sorry, no, lumabas ng balitang to wala tayong magagawa dyan. 'Di ba? Hindi po paninira yan mga kapatid. Artist na mismo ang nagrereklamo na ninakaw ni Pastor Apollo Kibuloy yung kanyang kanta at ginamit sa kanilang proclamation rally. Hanggang dito na lang. Adios.